Mga kwento ni Fermo. Dekada 80 sa lugar ng Aklan. Namamayagpag noon ang mga aswang sa lugar. Hindi naman natin maipagkakaila ito. Ito talagang lugar ang isa sa kilalang lugar na pinamumugaran ng mga taong may sa pagkakanibalismo. Pinaniniwalaan ito noon na nagsimula ang lahat ng may isang taong nagtayo ng isang kulto. Ayon sa sabi-sabi, ito yung tinatawag na si Tiniente Guimo na taga-Dueñas, Iloilo. Pero base sa mga matatanda doon, banyaga umano na napadako ang sanhi sa lugar mula pa noong unang digmaan. Walang eksaktong dahilan, impormasyon, detalye sa kung saan ba talaga nagsimula ang aswang. Pero maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo kung ano ang totoo? Ito lamang ay dahil sa patuloy na paglakas ng kuryosidad ko noon. Bagay na masasabi kong katulad niyo rin ako na mapang-usisa. Kapag may mga bagay na hindi pangkaraniwan, mga kaganapan, senaryo at iba pa, basta walang kasagutan, di ba nababagabag tayo? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yahweh. Tubong kapis talaga ako pero dahil sa pinili ko noong manatili sa poder ng mga abuelo ko na nakatoka naman sa Aklan, dito na ako namuhay talaga. Sa ngayon ay matanda na ako. Napasulat ako para linawin sa inyo ang mga kababalagan na nagpasalin-salin at nag-iiba-iba sa patuloy na pag-usad ng panahon. 17 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Kakatapos ko lamang ng high school. Walang ibang laman ng mga notebook ko noon kung hindi ang mga iba't ibang uri ng nilalang. Ginuguhit ko kasi ito batay sa mga naririnig ko. Dito pa lang, mababasa niyo na kung gaano kalalim ang pagkahumaling ko sa kababalagan. Ewan ko ba, wala naman kaming lahing albularyo. Sa makatuwid, lumaki ako na malayo sa ganyang usapin. Pero bakit nga ba tila hinahatak talaga ang simpatya ko sa mga bagay na ito? Siguro, dahil sa impluwensya ng nakapaligid sa akin, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko noon. Nung nasa bahay na ako ng lolo at lola ko, mas naging magaan ang pakiramdam ko. Masaya ako kasama nila. Doon kasi sa bahay namin sa Capiz, buryong na buryong ako. Bugtong na anak lamang ako. Itong tatay ko, may sa pagkaano ito, dating binabae. Tapos napaibig sa nanay ko. Hindi ko itatago yan dahil ito naman ang totoo. Pero sa kabila noon, may magandang trabaho naman siya. May negosyo. At mula noong maging sila ng nanay ko ay pinaunlad na nila ito. Ang problema nga lang ay mas napagtutuon na nila ng pansin ng mga material. At tila nakalimutan na yung para sa akin at kinabukasan ng pamilya. May kaya nga kami sa buhay. Nasa level na wala nang ibang iisipin kung hindi ang mas paunlarin pa ito at magantay na lamang ng pera mula dito. Pero wag ka. Dahil kung gaano ako karangya doon sa poder ng mga magulang ko. Dito naman sa lolo ko ay naranasan ko talaga ang kung anong ibig sabihin ng kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya nga gusto ko dito gawan ng nakakagala ako. At masaya talaga ako sa ganitong estado. Siguro'y nagmana lamang ako sa nanay ko na isang payak na tao lang. Ang hindi ko alam, may nakatago palang lihim sa buhay ko. Sa buhay namin o pamilya ng side ng nanay ko. Nasabi ko naman na malayo kami sa usaping kababalagan, di ba? Ako lang ang nagkaroon talaga ng malalim na interes dito. Pero sa huli ay may natuklasan ako noon. Kabi-kabila noon ang pagpaparamdam ng aswang sa lugar. Yung mga tao kahit may mga aswang di umano,
parang normal lang. Nasanay na ang mga ito. Nakakasalamuha ko yung mga yon kaya alam kong hindi sila takot. Isa pa, nagkaroon ako ng maraming kaibigan doon. Makakarinig na lang ako na may dumadaan daw na aswang. May kasama pa umanong sigbin sa may harap ng bahay namin. Sinabi ito ng kapitbahay namin na naging kaibigan ko na itago na lamang natin sa pangalang Salido. Ayon pa dito, tiningnan lamang umano ng lolo at lola ko habang nasa beranda mga ito. Tinawag pa nga ng lola at sinabing bakit hindi mo na sumaglit para magkape nun. Mantakin nyo, ganun sila. Samantalang sa ibang lugar kapag ganun, nagkakatakbuhan na at mabubulabog talagang buong nayon. Kung sa bagay, hindi naman talaga nananalasa yung mga aswang sa Aklan. Pero may sinabi sa akin si Salido na medyo nagpabagabag sa akin ng konti nun. Ito umanong aswang na ito. Mula nang mapadako ako sa lugar, nagiging madalas lang pagpapakita. Inakala pa nga daw noon ng mga magulang ni Salido na baka may pakay sa akin dahil ang kadalasan na pag-iinteresan nito ay mga bagong salta. Pero parang napapadaan lamang umano daw talaga. Yung lolo at lola ko pala, Sir Seth, ay itago na lamang natin sa mga pangalang Lola Macaria at Lolo Abico. Ayon sa lola ko, kilala niya umanong aswang sa lugar. Mabait naman daw ito at matagal na rin napabadaan sa amin palagi. Sinusuportahan ito ng lolo at ang sabi ay totoo daw ang salaysay ng lola. Tinanong ko sila kung hindi ba sila natatakot nun. Ngumingi sila mga ito. Mas katakutan umano ang tao dahil mas peligro ito kaysa umano sa mga aswang. Yung aswang ay walang ibang iniisip kung hindi ang iwasan malaman ng mga tao na isa siyang alimaw. Kaya nga magalang at sobrang galante talaga. Pero yung mga tao umano, walang pake. Kapag umiral na umano ang kapusukan, nagsasawalang bahala na lamang, lalo na sa mga taong hindi sibilisado ang pag-iisip. Sa mga narinig ko ay nawala ang pagkatakot ko sa mga aswang. Nag-iba talaga yung paniniwala ko patungkol sa kanila noon. Nasabi ng lola ko na kanibal talaga mga ito, pero pinipilit nilang kumain ng normal. Minsan nga lang ay hindi maiwasang kumain talaga ng karne, gawa ng ito naman ang nagpapalakas sa kanila, lalo na kapag sinusumpong. Pero hindi tao ang kinakain. Bagkos ay mga alaga lang nitong hayop. Palaisipan sa akin ito, Sir Seth. Tama naman gawa ng medyo off yung mga naririnig ko nun. May kwento pang naririnig ako na mga aswang na nanalasa umano ng mga hayupan. Kung tutuusin talaga ay pwede naman silang mag-alaga ng sarili nila makakain. Bakit pa mananalasa, di ba? Tsaka kung walang kaya talaga ay pwede namang magganap ng mga ligaw na hayop. Masyadong pinagmalabis ang kung ano talagang aswang nun. Bueno, napalayo na tayo sa paksa. So ayun na nga at wala lang talaga mga ganyang nilalang sa Aklan. Lalo na sa lugar kung saan ako naroroon noon. Isang gabi habang napapabisita ako noon sa bahay ng tita ko, napainom ako. Ito din naman kasing asawa ng tita ay inaya akong uminom noon. Tapos hindi ako marunong talaga tumanggi, lalong-lalo sa mga kaanak namin. Ito namang pag-alok na ito ay paminsan-minsan lang. Napatagay talaga ako noon. Naparami pero naggagawa ko namang makayanan ito. Gawa ng sanay din akong uminom. Kahit nasa ganong edad pa ako ay may bisyo na ako, Sir Seth. Naninigarilyo pa nga ako noon eh. Nung lumalim na ang gabi ay napagpasyan ko ng magpaalam noon na uuwi na. Ito pa naman mga abuelo ko hindi natutulog kapag hindi pa ako dumadating. Pero hindi naman sila nag-aalala gawa ng alam nila kung nasaan ako noon. Nagpapaalam ako para hindi mahati ang kanilang atensyon. Sadyang ayaw lang nilang matulog kapag hindi pa ako nakakarating. Yun bang hindi pa tapos ang araw kapag hindi pa ako natutulog noon. Medyo may kalayuan ang bahay ng tita ko. Nasa 1 kilometro. Pwede namang sumakay pero pinili ko maglakad noon.
Dala ko pa noon ang radio cassette ko. Siyempre ang ingay ko sa daan. Pakuya-kuy pa ako noon habang naglalakad. Yung bang nakapamulsa pa tapos nakatungtong ang radyo sa balikat ko at inaalog ang ulo. Dahil nga sa malalim ng gabi na yon, tingin ko ay ako na lang atang naglalakad sa kalsada. May ilang mga poste pang walang ilaw. Talamak noon yung kawat-kawat. Tinitirador ang ilaw ng poste para maging madilim noon. Noong papaliko na ako patungo sa looban, biglang may sumabay sa akin. Wala lang naman ako noon gawa ng inaakala kong residente lamang ito. Binati ko ito pero hindi ko man lang narinig na tumugon. Kung kaya napahinto ako at lumingon sa kanya. Dito ay para akong hihiwalayan ng kaluluwa. Nagmistula akong kandila na nakatirik at hindi talaga nakagalaw. Aswang yon. Aswang ang nakasabayan ko. Sa kauna-unahang beses ay nakakita na talaga ako ng totoong aswang. Hindi ito yung mga ginuhit ko sa notebook ko. Tao lang ito pero magulo ang buhok niya. Hindi ko makita kung may mga mataba gawa ng ang iitim nun. Pero aminado akong nakatitig ito sa akin. Pinihit ko ng dahan-dahan ang volume ng radyo. Hanggang sa pinatay ko ito. At dito ay umatras ako pabalik sa kalsada. Gawa ng doon ay may liwanag. Kapag nagpatuloy ako ay madadaanan ko ang mahabang karimlan bago pa makakarating sa isang likuan na kung saan may maliit na poste doon na may ilaw. Pero bigla na lang yung nagsalita. Yung tinig niya ay nakakapangilabot. Nasa malapit lang kasi pero parang nasa malayo ito. Na para bang nanggagaling yan sa gilid-gilid o hindi naman kaya sa ilalim ng lupa. Itong boses na yon. Ayon dito ay wag daw akong matakot. Sinadya niyang sundan ako gawa ng ihahatid niya ako sa amin noon. May mga tambay umano sa unahan. Nag-aabang ng mapabadaan para pagkainteresan. Tingin ng mga aswang ay ako umano ang pakay ng mga ito. Ito umano ang mga kawatan sa lugar. Alam ng mga ito na marami daw akong pera. Alam na anak mayaman umano ako noon. Bahagyang kumalma ako pero hindi pa rin maiwasang matakot dahil nga iba na kapag aswang yung kasama mo. Tumango ako at naglakad. Hanggang sa napansin kong tila may nakabuntot sa kanya. Aso ang pagkakakilatis ko noong una. Pero nagtaka ako gawa ng paiba-ibang postura ng paglalakad noon. Tumatagilid, umaatras, umaabante at napakalikot ng ulo. Tumatalon-talon. Kahit ayaw kong magsalita. Nagtanong ako sa aswang kung ano ba tong nakabuntot sa kanya. Sigbin umano. Dun ako nagtaka na ganun pala talaga yung sigbin. Taliwas talaga ito sa mga narinig kong kwento. Ang iba kasi ang sabi ay mahaba ang tenga at puro atras umano ang lakad pero hindi naman eh. Katunayan yung mukha ay may sa pagkaaso. Yun bang naghahalo ang kambing at aso nun? Maliit lang na mas maliit pa ng konti sa ganap na pusa. Kulay itim. Hindi mahaba ang tenga. Maliit lang pero dikit sa mga mata. Yun bang nakaduro yung direksyon sa mata nun? Hanggang sa nakikita ko na sa unahan ng mga tambay. May napansin pa akong naglakad patungo sa gitna ng daan pero ganun na lang ang pagpulasan ng mga ito. Nang umangil bigla ang nilalang. Para bang binatong aso yung mga yon. Para pa nga ako nung mapapatawa. Namangha ako dun sa aswang na yon. May malasakit ito. Nung malapit na ako sa bahay, paglingon ko sa likuran ko ay wala na yung nilalang. Ginala ko ng mas malawig ang paningin ko pero wala talaga akong nakikita nun. Kaagad kong sinabi yun sa lolo ko. Hinihatid ako ng aswang at hindi man lamang ako nakapasalamat gawa nang nawala na lamang ito bigla.
Napatawa si Lolo Abico. Sinabi niyang lasing lamang umano ako. Bakit naman daw ako ihatid ng isang aswang nun? Hindi daw kasi namamansin ito kahit pasigawan. Giniit kong totoo ang sinasabi ko. Hanggang sa natahimik ang lolo. Napalingon sa isang banda. Maya-maya pa'y nagpaalam itong aalis siya saglit. Babalik din kaagad. Matulog na daw ako dahil si Lola umano ay kanina pa nagkukusumisyon sa kanya. Kung hindi niya daw inabisuan ito na mauna ng matulog talagang magpupuyat yon. May alta presyon pa naman ito. Wala lang ako pagalis ng lolo. Sa sala ako humiga noon. May salas set doon na gawa lang sa mga good ng kawayan at pinarihan ng barnes. Mas gusto ko doon gawa ng malamig. Ito kasing bahay namin o bahay ng mga abuelo ko ay malapad. Nakaangat din ang sahig sa lupa. Halos isang tindig ng tao ang habog o taas nito. Ang sahig naman ay gawa sa kahoy na lawaan. Tabla at ang kintab nito dahil halos araw-araw pinapahira ng gaas tapos may hinalong tunaw na kandila. May 2 silid pero ang silid na ito ay puro kulob. Walang mga bintana yon. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Hindi naman ako nagtatanong kina lolo at lola. Basta ang haruhay o maginhawa tingnan ay ang sala dahil magkabilaan ng malalaking bintana doon. May beranda din doon na halos sing laki lang ng sala. Dito nila lola ginagawa ang kanilang mga pinagkakakitaan. Walis tingting, tambo, ratan at iba pa. Magaling sila pagdating sa mga ganon. May tigatid naman ng materyales. Sila yung bumubuo. Kaya nga gumawa ng banig at payong. Maging sombrero na gawa sa banig para sa pagsasaka. Kaya din nila. Ultimong yung tinatawag na puso. Yung nilalagyan ng kanin tapos sinasaing. Kadalasan nating makikitang ganito sa mga karinderya, yung barbecuehan at marami pang iba. Iba't ibang klaseng ginagawa nila. May pakorting pagong, may pabilog, pero ang kadalasan ay talagang korting puso nun. Kung minsan naman nakikita ko sila lola sa uma, nagtatanim ng mais lalo na kapag tag-ulan na, tapos ang lawak ng sagingan. Mabubuhay talaga doon ang isang tao kapag nagsumikap lang. Yung mga kapitbahay ay malalayo, lupain ang pagitan, at ang pinakamalapit lamang ay ang bahay nila sa lido. Napagbigyan kasi ang pamilya nila na mabili ang maliit na bahagi ng lupain namin. Kaya ayon, doon sila nagtayo ng bahay. Pero taga Iloilo ang mga ito at ibang kanilang reliyon. Hindi ako makatulog noon. Kahit nakainom ako ay hindi man lamang ako inaantok. Mga pasado 12:00 nang dumating ang lolo. Napabangon ako noon gawa ng nais niyang umupo sa tabi ko. Pero hindi naman kaagad nagsalita ito. Hanggang sa nagtanong ako sa kanya sa kung anong problema. Dito ay sinabi niyang totoo pala talagang sinabi ko. Matapos noon ay umiling-iling ito na wari ba'y dismayado. Pagkatapos ay tumayo ang lolo at pumasok na sa silid nila lola. Nabagabag ako sa reaksyon niya. Nagtataka din ako sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko yung pag-alis niya sa mga sandaling yun meron siyang pinuntahan. Hindi kaya yung aswang yon? Yun naman kasing naisip ko wala nang iba. Makalipas ang ilang araw, itong si lolo ay naging strikto sa akin. Pati si lola, yung tipong may mga bagay na pinagbabawalan ako nun. Lalo na ang makausap ang hindi kilalang tao. Bawal na bawal sa akin naman na yun. Huwag din akong tatanggap ng kung anong galing sa kung sino. Maging sa mga taong kilala ko ay huwag na huwag. Maliban na lamang sa mga kaanak. Pero nakadepende pa rin yun sa kanila. Tinanong ko naman sa kung anong dahilan pero sinasabihan lamang akong basta makinig na lang ako sa kanila. Hindi naman naging problema sa akin kasi nga hindi naman talaga ako nakikipag-usap sa kung sino. Maliban na lang sa mga kakilala. Yun lang sigurong may ibibigay na kung ano na huwag tanggapin. Yun lang yung kailangan kong i-adjust kasi nga talagang nagpapaunlak ako noon. Hindi ko kasi gusto yung tao na pinapahiya.
Habang tumatakbo ang araw, tila ba sunod-sunod na ang pagpaparamdam ng nilalang sa amin noon. Halos gabi-gabi na ngayon na siya namang napapansin kong tila may pagbabago na. Maaga nang natutulog ang mga tao doon. Yung tipong naaalarma na sila. Hindi katulad noon na parang wala lang. Dito ay mas lumalim ang kuryosidad ko. Alam nyo, nakita kong muli itong nilalang. Kinausap ako noon. Kasalukuyan akong pinapagalitan ng lolo. Ako kasyang naatasan sa alagang baka noon tapos hindi ko ito nilipat at ginabi na. Nakalimutan ko gawa ng naaliw ako sa ginagawa ko nung ratan. Medyo nabahala ako ng konti gawa ng madilim na. Kahit papano may takot ako sa dilim. Namamayani sa isip ko yung mga nilalang na yan. Lalo ng aswang. At sabihin nating wala namang ginawa pero hindi biro ang makaharap sila. Lalayasan ka talaga ng katinuan kapag hindi matatag ang diwa mo. Nasa pastulan ng baka. Ang distansya nito ay nasa 1 hektarya ata mahigit nun. Habang naglalakad ay pasipol-sipol pa ako para mabura sa pandinig ko ang mga naririnig kong alingas-ngas sa paligid nun. May dala pa akong flashlight na yung kulay aluminum. Tapos malaki ang ulo. Pero mahina ang ilaw. Nang makarating ako doon ay nakita kong may nakatayo sa tabi ng baka. Akala ko ay kung sino lang na napadaan. May maliit na daanan kasi doon patungo sa bukid. Pero nang makalapit na ako, nagulat talaga ako noon. Naaaninag ko ang muka at kawangis nito, ang postura ng aswang na humatid sa akin. Nakasando lamang ito. Tapos yung pantalon niya may mga butas noon. Hindi ako gumalaw. Gayon din ang nilalang. Inaalam ko kung anong gagawin ito. Ilang saglit pa ay nagsalita yun at ang sabi, dapat ay kanina ko pa daw nilipat ang baka naming alaga sa may araw pa. Nagulat ako nun. Parang wala lang sa kanya. Yung boses niya ay ganun pa rin ang tunog nito. Hindi naman ako nagsalita nun. Tumango lamang ako at umalis na siya. Hindi ko man lang natanong kung anong pangalan nito. Pero para bang kilala niya ako. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang pagkabahala ng mga tao. Akala ko pa naman hindi natatakot. Gabi-gabing may namamatang aswang nun. May babae daw. Bukod pa dyan ay parang bang mas dumami pa. Dahil may pagkakataon na nagkakasabay ang pagpaparamdam sa magkakaibang lugar. Ako naman noon ay natili lamang na tahimik. Kung ano man yung nangyari sa akin ay sinarili ko na lang. Alinsunod din ito sa mga paalala ng lola at lolo. Gawa ng dama ko ang paghihigpit nila sa akin noon. Isang hapon, kinausap ko sila lola. Doon ko nalaman na baka nagbago na ang prinsipyo ng aswang, lalo na yung laging napapadaan sa amin noon. Gabi-gabi na lamang kasi itong gumagala, tapos may sa pagka-agresibo na. Yung tipong baka may kagalit ito na minamatyagan noon. Dagdag ni Lola ay nagkalat na umano ang aswang at hindi na lang nag-iisa. Alam ko naman yon kahit pa hindi pa sa akin sabihin ni Lola. Pero ayon sa kanya, ang iba pa naman umano na aswang, kapag may kagalit ay pinapatay daw nito. Isa din sa mga punto na posibleng dahilan kung bakit madalas na itong gumagala. Baka may yayang gawin umano. Yun bang mga hawa sa pagiging aswang? At yun umano ang dahilan kung bakit nililimitahan nila ako noon. Bagong salta lamang umano ako sa lugar at madalas na pagkakainteresa ng mga aswang ay yung mga baguhan. Lalo na't nagpaparamdam ang mga ito. At alam ko na umano kung kailan nangyari yon. Ito umano yung mga sandaling inihatid ako ng nilalang. Doon ay nababasa nila na tila nagugustuhan ako nito. Dahil ang totoo ay bagamat nakikibagay ang mga aswang pero hindi talaga sila mahilig makipagkaibigan.
Maliban na lang kapag may pinaplano. Hindi sila nababahala sa akin kung sa usaping may kagalit ang aswang at papatay ito. Dahil tiyak malayo ito sa katotohanan. Partikular na sa akin. Ang pinakamalapit lang ay nagustuhan ako ng mga yon. Kinabahan ako. May ganun pala. Wala pa kasi ako noong idea sa mga bagay na nakagawian ng nilalang maliban na lamang sa karaniwang naririnig ko. Ito kasing pagsasabi ng mga abuelo ko. Malalim talaga at bihira sumagi sa isipan ko noon. Pero naglalaro talaga sa diwa ko yung pagkakataong ito. Yun bang umalis ng lolo ko? Kung ganoon nila kinababahalaan ng aswang bakit tila pinuntahan pa ito ng lolo? Aminado talaga akong alam nila kung saan nakatira. At aminado din akong sila lang ng mga abuelo ko ang nakakaalam dito. Nagsimulang lumawak ang pangunawa ko noon. Naniniwala naman ako sa mga sinabi ng abuelo ko pero naiisip ko din na baka may ibang dahilan. Hindi porket nagpapakita ang aswang lagi ay binibigyan na ito ng pagdududa. Lalo pat nagpakitang muli ito sa akin at may paalala pa nun. Yung tipong nagpapahiwatig talaga ng kabutihan. Kaya nga nabura na ang pagkatakot ko. Kahit pa man iba na ang pagdududa ng mga tao sa lugar. Para sa akin ay mali sila. Sa halip na umiwas talaga ako noon ay pinili kong alamin kung saan talaga nakatira ang nilalang. Nung gabing umalis ang lolo, mga 3 oras din bago makabalik ito. Siguro sa tagal na yon ay malayo ang bahay. Tingin ko ay nasa mas liblib banda. Nagtatanong naman ako sa mga kakilala ko roon, lalo na kay Salido. Nakako, alam ba nila kung saan nanggagaling ang nilalang? Tinuturo naman ni Salido. Wika pa nito ay doon daw ito dumadaan lagi sa may burol na napakaliblib nun. Itong may pagkasalti kong utak, hinamak ko talaga ang direksyong yon. Hindi ko alam pero ang lakas talaga ng kuryosidad ko. Batid ko kasing mabait talaga ang aswang na ito. Dahil kung hindi pa ay hindi sana ako ihatid at hindi ito magmamalasakit. Pero napapatanong din ako sa isip ko noon. Paano nalaman ng nilalang napapauwi na ako? Tapos may nakaatang na banta sa akin noon. Paano din nalaman ng aswang na magliligpit ako noon ng hayop? Di ba nga nakapagtataka? Tapos wala kang ibang maiisip yan kung hindi. Ang hindi kaya ako yung minamatya ganito palagi. Ganun na ganun yung pakiramdam ko. Pakiwari ko ay may mahalaga sa aswang na ito. At parang ako yon. Ito yung baon ko noong mga sandaling ito. Hinamak ko ang lugar kung kaya ang lakas ng loob ko. Wala akong takot. Buhat ng dala ko ang radyo at maingay kaya. Ngayon nakikita ko pa rin ang lugar na ito. Pero may pagbabago lang ng konti. May ilang mga bahay na dito sa kasalukuyan pero dati sobrang liblib talaga. May napakalaking puno ng duhat na aakalain mong may nakatirang lamang lupa nun. Doon ako tumambay. Doon din naman kasi napapada ng aswang. Ilang minuto pa lang akong nakatoka doon ay may nangyari kaagad. May kumalabit sa akin. Pag-angat ko ng tingin ko, siya yon. Hindi ko alam kung nagkataon lamang ba o hindi naman kaya ay sadyang naroroon na siya bago pa ako nakarating. Nakita kong tila nagtataka pang mukha nito. Mas naging malinaw sa akin ang itsura niya. Tao lang talaga. Ang kaibahan nga lang ay maitim ang kanyang mga mata. May maliit na pintik lang ito na kulay dilaw. May ilaw akong dala kaya alam ko ang nakikita ko nun. Tumabi ito sa akin. Sumamandal sa puno ng duhat. Hindi kagad ako nakapagsalita nun. Hininaan ko yung radyo. Kumabig ng marahan. Gawa ng napakainit niya. Para bang nagbabaga ang katawan nito. May kung anong alingasaw ito na masangsang. Parang dugo o hindi naman kaya isda. Ganun ang amoy niya. Hanggang sa nagsalita ito. Kalmado ang boses pero hindi na yung tipong nakakapangilabot. Tao na tao ang boses niya
at napakagalanting pakinggan. Dahilan namang mas nawala ang pagkatakot ko sa kanya noon. Ang sabi nito, ano daw ang ginagawa ko sa lugar? Hindi ba umano ako natatakot sa mga aswang noon? Mabilis akong sumagot pero nakatakip ang bibig ko at ang ilong ko noon. Napakabaho kasi ng bibig niya. Parang kumain ng kung anong bulok. Sinabi kong siya ang pakay ko. Kaya ako naroroon. 2 beses na siyang nagpakita sa akin. Pakiramdam ko ay mabait ito. Yun din naman ang sinabi sa akin ng mga abuelo ko nung una. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang motibo niya sa akin noon. Natatakot na rin kasi ang mga tao dahil nga napapadalas ng pagpapakita nito. Bakit nga ba siya laging nagpaparamdam? Nagkabaliw-baluktot na ang dila ko noon. Kung ano lang ang naiisip ko ay yun ang sinasabi ko. Nagpakatotoo na lang talaga ako. Pero ang nilinaw ko talaga ay yung pagpapakita niya sa akin na parabang nakamasid yon. Hindi siya kaagad nagsalita. Yung flashlight ay pinatama ko sa lupa. Nakatutok lang yun sa mukha niya tapos naasiwa siya nun. Hanggang sa maya-maya ay nagsalita na ito. May hindi daw ako alam sa pagkatao ko. Mabilis na sumimangot ang mukha ko noon. Ako na yung tinutukoy at alam kong malalim na pulong yon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Lahat ng paniniwala ko sa buong buhay ko, mula pagkabata, ay mabilis na nagbago na para bang mababaliw ako noon. Buntis ang nanay mo nang lumikas dito sa lugar. Ito din naman ay dahil sa lolo at lola mo. Ho, paano? Teka, baka naman nagbibiro lang kayo. Ang nanay mo napaibig sa isang aswang. Nung una, wala lang idea ang nanay mo dito pero kalaunan, ipinalam sa kanya na aswang ang nobyo niya. Pero hindi natakot ang nanay mo. Wala siyang pake kung aswang mang o hindi. Ang importante sa kanya ay mabuting tao. Tanggap ng nanay mo ang aswang na yon pero nang malaman ng lola at lolo mo, nagkagulo dito sa lugar. Tinugis ang aswang. Lumayas ito dahil nga natakot din yung mamatay. Lalo na nang malaman niyang buntis ng nanay mo noon. Gusto niyang masilayan na talagaan ang anak niya. Wika nito. Dagdag pa ng aswang. Nung lumipas daw ng ilang buwan ay napabisita itong aswang para alamin ang kalagayan ng nanay ko pero wala na ito doon. Pinalikas daw. Nalaman ng aswang kung saan nakatira. Pero huli na ang lahat dahil may kasama na daw itong iba. Tanggap din naman umano ng lalaki ang pagbubuntis ng nanay ko at pinanindigan ito. Para bang maiiyak ako sa mga puntong yon. Kung totoo man itong sinabi ng aswang na ito wala pala talagang anak sila noong tatay ko na dating binabae. Naisip ko din yun dati. Paano nagkaroon ng anak ang isang binabae sa nanay ko? Pero ayun nga, yun yung nakalakihan ko. Ayon pa sa nanay ko, matalik nga niyang kaibigan ng tatay ko. Pakiramdam ko ay sinalba lang si nanay noon sa kahihiyan. Hindi ako kaagad nakapagsalita pero marami pang isiniwalat sa akin ng nilalang. Hindi ko lang daw alam na minamatyagan ako ng totoong tatay ko palagi. Kaya naman napapaisip ako na buhay pa ito. At bigla na lang nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ang nasa tabi ko ng mga sandaling yon, siguro, yun na yung tatay ko. Napatayo ako at inilawan ko ang mukha niya. Normal na ang itsura niya, Sir Seth. Hindi na maitim ang kanyang mga mata. Banayad na banayad ang itsura nito. Maputi at may magandang kutis. Malayo sa nakita ko na parang hindi naligo nun. Yung buhok niya ay nakalugay at mahaba pero ang katawag pansin sa akin nun ay yung mapupungay niyang mga mata na lumuluha. Nakabaling sa baba ang mga mata niya na parabang hiyang-hiya. Hanggang sa tumayo ito at sinabing aalis na siya. Umuwi na daw ako nun. Kung ano man ang sinabi ng mga tao patungkol sa kanya,
Huwag daw paniwalaan. Dahil kung natatakot ang mga tao sa kanya, mas natatakot daw siya sa mga ito. Napapadaan lamang siya noon dahil nga inaalam niya kung umuwi na ba ang nanay ko. Hanggang sa nalaman niya na doon na ako nanatili. Sobrang saya niya umano. Hindi siya magkawari sa saya. Ano pong ibig sabihin nito? Ikaw yung tatay ko? Magsalita ka. Ikaw lang naman yung nagmamasid, di ba? Hindi sumagot yon. Ilang saglit lang ay nawala na lamang ito na parang bula sa mga mata ko. Hinabol ko pa ito sa kung saan posibleng nagtungo pero wala na akong naabutan pa. Gulong-gulo ang isip ko hanggang sa mga sandaling yon. Hindi pa rin makapaniwala at nakukulangan ako para mapanatag. Hindi ako umuwi. Ang ginawa ko noon, sumigaw lang ako doon at sinasangbit ko siya. Tinawag ko siyang tatay. Nagpaliblib pa ako noon hanggang sa nakarating na lang talaga sa gubat. Walang takot na nananalaytay sa kaugatan ko noon. Napakatapang ko noon. Hanggang sa siguro'y naawa ito sa akin at nagpakita muli. Ang sabi, kung ano man daw ang nilalaman ng isip ko, yun ang umano yun. Pero para sa kanya ay masaya na siya doon na alam ko na talagang totoo. Sabi ko sa sarili ko, ano ba to? Nilinaw niya nga pero hindi naman diretso. Nainis nga ako noon eh. Sinabihan ko pa siya na tatay ko ba talaga siya. Tumango ito at sinabing oo. Sinabi niya rin yung pangalan niya. Pero itago po natin siyang Danso. Parang magkasing edad lang kami kasi nga bata pa siya tingnan. Yung tipong nasa 20 lang ang kutis niya. Parang anak mayaman. Hindi naman sa pagmamalabis pero para siyang mistiso. Napapaisip din ako na kapareha talaga kami ng kutis noon. Marami akong nunal sa leeg, dibdib at balikat. Ganun din siya. Hindi ko alam yung gagawin ko. Yayakapin ko ba? Tatanggapin ko ba yung katotohanan? O hindi naman kaya iiyak talaga ako? Maya-maya pa ay nagwika siya ng, gusto mo bang sumama sa akin? Saglit lang naman tayo. Uuwi ka din. Hatid pa kita. Nais ko lang malaman mo kung ano ba talaga ako at sino ang tatay mo sa totoong pagkatao. Tumango ako noon. Sinabi kong bakit hindi. Sumunod lang ako sa kanya. Isipin niyo, may iniwang damit pala siya sa liblib. May maliit na kubo roon na may mga damit niya. Katatayo lamang niya ng kubo at mula ito nang malaman niya na umuwi daw ako noon. Nais niyang masubaybayan maigi kaya may nabuti niyang tumambay doon sa gubat. Napapailing na lamang ako noon pero may nakita kong bagay na ipinagtaka ko sa kanya. Kwintasyon na may itim na kung anong nakasabit. May maliit din siyang libro at mga kakaibang bato sa sisidlan nito. May kahoy pa nga eh. Nagkukunwari lang ako noon pero ang totoo, inaaral ko talaga siya. Matapos niya makapagligpit abay, bumaba kami ng nayon. Yung tipong parang napagala lang sa bukid, tapos umuwi sa nayon. Pero ang nayon na ito, hindi yung lugar namin. Nasa kabilang parte na ito. Hanggang sa namalayan ko na lamang na biglang may hinatak siyang motor sa isang maliit na tindahan. Nagulat ako. Lalo na nang tawagin ako nito at pinasakay niya ako noon. Para bang nagkatotoong hinala ko. Mayaman yung taong to. Suzuki yung motor eh. 2-stroke yung makina. Parang kabibili lang ng motor. Napakakintab. Kapag may ganun ka ng mga panahon na yon, iisipin talaga sa'yo na mayaman kang tao. Sumakay naman ako at talagang ang haba ng biyahe. Nasa 1 oras pero hindi sa bundok ito. Nagtanong ako sa kanya kung nasaan ba yung sigbin niya. At ganun na lang ang pagkagulat ko dahil ang sabi niya, nasa sisidlan niya umano natutulog. Kapag sinabi kong matulog siya, matutulog siya. Kapag sinabi kong gumising siya lalo na sa gabi, gising yan, sasama sa akin. Siya ang ginagamit kong pagtunton dahil mas malakas ang pang-amoy niya kaysa sa akin. Pero wag ka. Yung kagat ng sigbin
katumbas ng kamandag ng 10 banakon. Yung banakon pa ay cobra. Ganun pala sila, no? Siguro, ito yung kahoy na nasa bag niya. Yun lang naman ang singlaki ng sigbin eh. Pero, bakit nasa ganong anyo ito? Namamayani talagang tanong sa isipan ko nun. Pero pakiramdam ko ay wala ito sa tema kung itatanong ko yung lahat. Minabuti ko munang kumalma at antayin na dumating kami sa kung saan siya nakatira. At kung nagulat ako sa pagkatao niya at sa mga nalaman ko, mas nagulat ako nang makarating kami sa bahay nila. Malaking bahay ito na wari ko pa. Mas angat pa ang buhay nito kumpara sa buhay namin, kasama si nanay at ang tatay kong binabae. Hindi ko na lamang sasabihin dito kung saan banda sa Aklan. Sa kanluran nito at talagang malaking bahay na yon. May mataas na tarangkahan o gate. May bumungad na napanganga talaga ako noon. Dahil ang nakapalibot ay mga halaman na pantay. Inbang kinupitan. Nagmistula itong pasilyo patungo mismo sa bulwagan ng bahay. 2 palapag ang bahay na yon. Gawa sa sementong ibaba at kahoy naman yung itaas. May garahe ito sa ilalim na nagmistulang silong. May nakapark na sasakyan. Nakatabon lamang ito ng malaking trapal. Sa gilid ng garahe ay may pinto patungo sa sala na napakalawak. Wala akong nakikitang ibang tao maliban na lamang sa aming dalawa. Pero alam kong hindi lang siya nag-iisa noon. Sa laki ba naman ng bahay na yun tapos may mga ilang silid dito? Sabihin na nating parang mansyon. Ganon na ganon. Nakita ko ang mga larawan sa dingding. Parang mga banyagang naroroon. Tapos may sundalo pa na may katabing napakapangit na tao. At kung hindi ako nagkakamali, aswang yon. Sinabi niya sa akin kung ano daw ang nakikita ko sa paligid ay pagmamay-ari ko. Gulat na gulat ako nun. Huwag ka na magtaka. Wala naman akong ibang anak eh. Ikaw lang. Sino bang sa tingin mong magmamana nito, di ba? Nagulat ka ba? Walang yan. Aswang na pagkayaman-yaman. Hindi naman sa nagmamalabis pero yun po kasi ang nakikita ko. Ginala ko ang paningin ko sa loob nun. Wala man lang akong nakitang bagay na kapareha ng naroroon sa amin. Tingin ko, lahat ng mga gamit doon sobrang mamahal, lalo na ang mga banga na lampas tao lang laki. Hanggang sa may tinawag ito. Ilang saglit lang ay nabukas ang pinto sa likod nun. May pumasok na ubod na tandang lalaki. Nakabandana pa ito at iba ang tawag niya kay Tatay Danso. Dudong ang tawag niya doon. Ito ang totoong katanyagan niya doon sa bahay lang. Ang sabi ay ano ba daw ang ipag-uutos. Linisin mo yung isang silid. Ayusin mo yung igaan. Ipaghanda mo siya na makakain. Nga pala, anak ko, si Yahweh. Ito na ba yun? Abay, malaki na pala. Noong sinama mo ako sa kapis, kalong-kalong pa ito ng lalaking parang ano eh. Basta, pasensya na dong kasi ito yung tumayo mong tatay na eh. Katiwala namin dito mula noon pang bata ko, Yahweh. Albularyo yan. Siyang kumabay sa akin. Tama, Mang Tedo. Maging ako nagulat din, nalang bilis lang ng panahon eh. Pero kahit papano'y maluwag na yung pakiramdam ko. Sapat na to sa akin at pwede na siguro akong mamatay. Natapos na din kasi ang problema ko. Tsaka ang saya ko. Wika ng Tatay Danso noon. Lumuluha siya. Tama ko talagang saya niya noon. Hindi lang siguro pinapakita ito pero alam kong sobrang saya niya. Ay na nga. Hinasikaso ang isang silid. Nasa bandang buka na lamang ito. Kumbaga nakabungad sa may sala. Ang sabi ko naman ay hindi ako matutulog doon. Uuwi ako gawa ng nag-aantay sila lolo at lola. Iba pa naman ang ipinaalam ko sa kanila noon. Ay naman kay Tatay Danso ay nagmamakasakali lamang daw siya pero sa oras na makapagpasya daw ako ay pwede akong tumira doon. Dito ko na napagtanto na malayo pala talaga ang pinunta ng lolo.
Kaya pala umabot ng 3 oras ay saka palang nakabalik. Pero mali ako sa iniisip kong nasa liblib. Nasa bandang maraming bahay pala nakatira. Natanong ko yun kay Tatay Danso dahil gusto kong kumpirmahin. At doon, dumalaw umano ang lolo ko tapos pinagbawalan siya. Huwag daw magpapakita dahil ayaw nila makilala ko ang totoong tatay ko. Baka kasi ginagayuman na ako noon para tulugyang mapalapit. Nagulat ako sa sinabi ni Tatay Danso. Kapag aswang daw ay aswang talaga. Lukso ng dugo daw ang nagtulak sa akin at karaniwan na yun sa mga aswang. Hindi ko alam kung totoo ba itong sinasabi niya pero may punto. Gawa ng magaan talagang loob ko sa kanya. Tsaka diba, nasabi ko naman ako lang ang may kursunada sa mga aswang at kababalagan nun. Mas magaan pa talagang loob ko kapag doon ako sa bahay ng lola at lolo. Isa lang ang ibig sabihin niya. Totoo ang kanyang mga sinabi. Si tatay lang pala talagang natira. Yung mga magulang niya ay matagal nang patay. Ang mga kasama niya sa bahay, ang mga katiwala, may 2 pa bukod kay Mang Tedo. May negosyo ang tatay. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang negosyo niya. Malakihan ito at may mga branches sa iba't ibang parte ng bansa nun. Hulaan niyo na lang. Ay na nga, nagtuloy-tuloy yun. Marami akong natuklasan. Hindi pala talaga yun ang buong anyo ng Tatay Danso. Sinadya niya lang magpahapyaw para hindi ako matakot. Halimaw daw siya tingnan. Katunayan ay nakita ko talaga ito. Napakalaki. Parang tao na may ulo nang hindi ko mawari kung pusa ba o oso. Basta nakakapangilabot siya. Dagdag pa ng Tatay Danso. Ilan na lamang umano ang lahing ganoon sa lugar. Ang iba daw kasi nagsimatay na. May mga offspring pero kalahati tao daw. Nakatulad ko. Aswang daw talaga ako. Ang tumutulong lang kung kaya hindi ako sinusumpong ay itong katiwala na si Mang Tedo. Nabahala kasi ang tatay. Baka ibang kalalabasan nun. Baka pumatay umano ako ng tao. Ang unang sumpong pa naman umano, ito yung tipong kinikilatis kung mabuti ba o masama. Dapat ay nasa edad 10 pa daw ako naging aswang na. Hindi ko lang daw alam na may ibinaon sa katawan ko. Noon itong dumalaw daw sila sa akin sa kapis at pinaalalahanan ng nanay sa kung anong mangyayari sa akin noon. Mabuti na lamang at nakipagsundo naman ng nanay kaagad. Ang lahi daw namin mula sa mga banyaga noon. Ginamit ang mga aswang para ilaban sa digmaan. Hindi ako sigurado pero yun po ang isiniwalat niya sa akin. Nabagay na sinang-ayunan ko gawa ng may mga pruweba naman. Ang kumukontrol umano sa mga aswang noon ay ang biyasang hukluban. Ito umano ang nagdidikta. Hindi ba daw ako nagtataka na may katiwala silang isang albularyo? Pero iba na umano sa panahong yon. Sila na yung nagdidikta dito. Dahil hindi naman daw sila mapanalasa talaga. Maliban na lamang sa mga may maling prinsipyo at napalaki ng hindi tama. Yung pagpuslit ko sa lugar ay palihim ko lang ginagawa ito pero kalaunan ninalaman din nila lola. Paano ba naman kasi bigla na lang daw akong nagkaroon ng motor? Binigay ni tata yon. Saan daw galing ang pera ko? Samantalang ang pinapadala daw ni nanay ay hawak nila. Ayun, inamin ko na lang. Nung unay parang binagsakan ng langit at lupa mga ito pero kalaunan nasanay na rin. Hanggang sa dumadalaw na rin ang Tatay Danso doon na para na ding anak nila lola at lolo. Masaya naman ako kahit papano. Basta hindi lang talaga ako maging aswang. Ayos na sa akin yon. Sabi naman ng tatay ay hindi talaga ako magiging ganon dahil may itinanim na nga sa katawan ko. Maliban na lamang kapag pinanatili ko daw ang lahi namin. Yan ay kung pipiliin kong maging aswang at magparami. Nalaman na rin ito ng nanay ko. Wala naman itong naging opinyon. Kung saan daw ako masaya, masaya din siya. Ito na yung sinasabi ko na kung saan talaga nagmula ang mabangis na aswang sa Aklan. Yung ibang nagpapakita, mga karaniwang aswang lamang daw yon. Karamihan sa mga ito ay mga busaw.
na ang pinanggalingan naman umano ay kulto na ginawa ng kultura ang pagiging aswang. Sa ngayon, buhay pa si tatay. Wala na si Mang Tedo, pero may pumalit sa kanya na matandang babae. Pinatanggal ko ang binhi na nakabaon sa katawan ko. Mutya ng bigas pala ang nilagay, na ayon pa sa tatay ko, humahatak ng positibong enerhiya kung kaya't hindi ako sinusumpong. Pero nang matanggal ko na ito, dun na lumabas ang mga sumpong ko noon. Hindi naman ganun kalala katulad ng sinabi ni tatay. Wala akong balahibo pero pangit talaga. Nung una'y natakot ako na makita ko sa salamin ng sarili ko, pero sa awa ng Panginoon, mabuti naman umano ang kinalabasan. Dahil kung nagkataon pa umanong masama, si tatay na mismong papatay sa akin. Ganun kalalim ang prinsipyo niya na hindi dapat maging masama nun. Naranasan ko na rin kumain ng sariwang karne. Hindi sa tao. Minsan ay ginugutom ako tapos para bang gusto kong kumagat ng kung sino. Hanggang sa isip lang naman yun at napipigilan ko ito. Pero ingat na ingat ako gawa ng baka bumigay. Tapos nagkataon na ang katabi ko. Kayo.